Magandang araw mga Aldab Nation! May panibago na naman po akong update para sa inyong lahat. Pero bago natin ito umpisahan, ay huwag niyo muna kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang katabing bell button para maging updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. At kapag umabot na ng 100,000 subscribers ang aking channel, ay may sorpresa ako para sa inyong lahat. Alam kong excited na kayo, kaya naman ngayon, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung saan noontime show hanggang December na lang. TVJ, may plano raw kay Meng? Ano itong plano nilang gawin kay Meng bago magpaalam sa ere ang kanilang show? Totoo nga ba ito? At ang paghihiwalay raw sa Aldaban dahilan ng pamamaalam nila? Gaano ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating aalamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago ho yan, ay bibitinin ko muna kayo ng kaunting-kaunti lamang kung saan. Magbasa muna tayo ng mga nakakatuwang post ni Manang Theo01 sa Twitter. Kaya naman wag na natin patagalin pa at sabi niya sa kanyang tweet, kumpara lang sa kasiyahan ng mga bata, wala akong problema doon. Ihatid natin sila at umuwi tayo agad dito. Kung ayaw kong sumama pa uwi, wala ka magagawa dahil ikaw ang kasiyahan ko. Hindi mo ako pagmamay-ari FYI, asawa kita. Akin ka lang, lumayo ka nga. Hoy, papaking kita. Diyan ka magaling. Pa, seryoso ako. Pagbigyan mo ng mga bata. Ma, gusto ko sana'y sama-sama tayo. Hindi rin naman sila sasaya doon kapag wala ang presensya natin. Kaya nga sasama ako, di ba? Ano bang gagawin ko pag andong kayo? Lahat? Hectic naman ang sked mo. Hindi mo namamalayang nakauwi na kami. Ikaw ang bahala. Payag ka na. Bahala ka na. Che, ikaw nang ang bahala, di ba? Alam ko na yung mga ganyang tono mo. Mas ikaw ang excited pumunta kaysa sa mga bata. Ano naman, kita mo? Aalis na ako, ihahatid na kita, love. No thanks, let's make love na lang. Never again, iyo. Malilate na ako. Wala yan. Alam kong tuwan-tuwa ako kay sa ating binasa pero ipag-uusapan na natin ang ating main topic. Oops, wait lang, saglit lang to. May ipapaalala lang ako. Para sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos na i-upload ko at para maging parte na rin kayo ng aking Fanatics channel family. Well, alam kong super excited na kayo sa ating kwentuhan, kaya naman dumako na tayo sa ating main topic. Gaano nga ba katotoo na ang noontime show ay hanggang December na lamang at TVJ ay may plano raw kay Meng? Ano itong di umano'y plano nilang gawin kay Meng bago magpaalam sa ere ang kanilang show? OMG, totoo na ba ito? Paghihiwalay raw sa Aldaban dahilan ng kanilang pamamaalam? Gaano ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating aalamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam kong super excited na kayong malaman yan. Kaya naman wag na natin patagalin pa at sabi niya sa kanyang tweet, Vampire 2019, minsan kahit anong palobo ng producer sa kita ng isang pelikula, lumalabas pa din ang katotohanan. Isang halimbawa na ay ang GMA at ABS. Obvious ba? Malalaman pa din kung ano ang totoo o kasinungalingan. Isang halimbawa si Ate Mills, kusang nakakatanggap na mga proof kung ilang tao lang sa loob ng theater, local man or overseas. That's why hindi nila tayo maloloko. Yung naloloko nila ay ang ilan nilang sisiyo. Sabi naman ni Olive C. Kanayama, sa ginagawa nila sa mga sarili naman nila ang niloloko nila. Sino ang talo? Sila. Parang ganito lang yan. Sasabihin ang kinikita araw-araw ay 5,000 a day. Gumagastos ng 15,000 a day. So anong nangyari?
Imbis nagiginhawa, pabulusok pababay ang yabang ng greedy liars. Sabi pa ni Vampire 2019 na magna kupit, malaki ba ang kinita mo? Kaninong dummy account ang pinalitan ni General? Kayo ba yon? Noon pa man, alam na namin na madami kayong dummy account ng waswit mo. Ilang taon na bang bunso mong Janakis? Until now, hindi pa na ipapakilala sa madlang people. Bakit niyo tinatago? Kawawa naman, sabi ni Olive Kanayama. Kung ano man ang mangyari sa Tae Show, it's their faith sa kasamaan at ganid sa katanyagan at pera. Ipinagpalit ang precious gem nila sa tanso. At ito na nga revelasyon ni Vampire 2019 na tayon sa kanya. Kung matuloy na hanggang December na lang ang taes sa TV5. Sarsuela pa more. Pinaganda at pinasexy ang fake main sa show nila. Para kunyari, real main. Pati Vivo nakisali na ba? Ang real main hindi pinapakita ang wedding at engagement ring, pero doon sa tae, ni-focus pa talaga nila. Malamang sa tingin ng TVJ ay mawawala na rin sila. Lubos-lubosin na nila ang kanilang kalokohan. Karma na kung karma. Need nila ng exposure para next year. Otherwise, baka matalo pa ang isang lolo dyan, mga walang pinagkatandaan, pinapatulan ng mga bata. Ayan nga po ang revelasyon dito ng ilan sa Aldab Nation source. Actually, kung kayo po talagang tambay sa social media, 'di ba? Especially sa X, sa Facebook at sa YouTube, talagang kabi-kabila doon, 'di ba, ang lumalabas na unti-unting nalulugi ang maraming mga iba't ibang mga shows, 'di ba, dito sa Pilipinas. Kasi siguro dahil na rin sa mga online platforms ngayon, dahil alam naman natin na mas pinapanood na ng maraming Pilipino ang mga palabas online kesa talaga sa analog, especially sa free channel sa television. So dahil dito, talagang kahit na anong mga show, talagang medyo bumababa ang kanilang mga kita, pero nagpapatuloy pa rin naman ang maraming show dahil at least napapasweldo naman lahat, 'di ba, ng mga empleyado. Pero ngayon nga, ang talagang umuugong na balita ay ang pamamaalam di umano ng isang kilalang show. Actually, pagka po tayo ay magbabasa ng mga blind item, hindi naman talaga kumpirmado kung anong show ito. Hindi talaga dito binabanggit kung ano at hindi rin binabanggit kung noontime show ba ang mamamaalam. Kasi pag sinabing noontime show, siguro masyado naman ang halata dahil alam naman natin na dadalawa lang ang noontime show dito sa Pilipinas na inaabangan ng maraming mga manonood. Yan ang Itbulaga at ang It's Showtime. So, syempre, sa mga blind item na nababasa natin, lagi nakasulat doon na mayroong isang kilalang show at matagal ng show na mamamaalam sa ere. May nagsasabing mamamaalam sa ere dahil ito'y tatanggalin na. Meron naman nagsasabi na hindi na bibigyan pa ng panibagong kontrata ngunit magpapatuloy sa ibang channel. So, ang lumalabas ngayon, hindi lang naman po ang EB sinasabi nila na show na ito, kung hindi pati na rin ang It's Showtime dahil ayon nga sa mga lumalabas, hanggang ngayon ay ongoing pa rin daw ho ang pag-uusap ng dalawang network ng GMA at ng ABS patungkol nga dito sa pag-ere ng It's Showtime sa GMA Network. So hanggang ngayon ay hindi pa final kung talagang i-renew nga ba ang kontrata ng It's Showtime dito nga sa GMA Network. So marami nagsasabi na maaaring itong araw ang tinutukoy sa mga blind item. Ngunit marami namang nagsasabi na dahil nga daw sa patuloy na pagbaba ng ratings ng Itbulaga ay baka ito ang tinutukoy na mawawala. So sabi ng ilan ay sayang naman dahil mag-50 years na sila. Well, sabi naman ng ilan ng mga TVJ defenders, talaga namang natural lang na bumaba ang ratings ng Itbulaga dahil ang kalaban nila ay talagang nasa free channel at mas malawak ang sakop ng GMA Network kumpara naman sa TV5. Well, hindi natin alam kung ano talaga ang totoo at kung sino ang mamamaalam na show, di ba? Basta ang wish lang natin ay maging maganda ang karera at patuloy na umalago ang karera ni na Alden at Min. Pwede comment down below nyo dyan guys kung ano pong opinion nyo patungkol dito. Alam ko dahil dito marami sa inyo mas lalo ngayong kumakapit at naninindigan na Aldab Nature is real.
Pero sabi nga natin na kahit na ano pa man ang maging desisyon ni na Alden at Meng sa kanilang buhay, karera at buhay pag-ibig, kailangan natin sila supportan, kailangan natin ito tanggapin ng buong buo dahil yun ang kanilang deserve at yun ang aking update for today's video. Maraming salamat mga Aldab Nation. Ingat!